Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito pa sa pagitan ni Teofimo Lopez kontra Jermaine Ortiz. Didipinsahan ni Teofimo Lopez sa kaunang pagkakataon ang kanyang WBO World Super Lightweight title kontra sa rank number 11 sa WBO na si Jermaine Ortiz. Fight schedule Pebrero 8 or Pebrero 9, 2024. Gaganapin mo ang bakbakan sa Las Vegas. Mapadunan live sa ESPN, ESPN+. Mga kaibigan, ang source naman natin ito ay ang isa sa masugid nating taga-subaybay na si Ernesto Lagrimas. Idol, shout out sa iyo at maraming salamat po sa patuloy mong pagsupport at pagsubaybay dito sa ating munting channel. Sinuri ko sa Boxrec po ang fight schedule na ito, hindi ko po matatagpuan. Ngunit, noong tiningnan ko naman ang fight schedule ng ESPN, naroon nga po ito, Lopez kontra Ortiz. Na kung saan nga, ginawa na natin ang video mga kaibigan. Or ito na nga, ginawa na natin. Dito, maghahayag tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana supportahan po nyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan. Hindi porkit naging 2 Division World Champion na itong si Teofimo Lopez ay nasa kanya lahat ang kalamangan. Oo. Para malaman natin kung may chance ba itong challenger na si Jermaine Ortiz. So, alamin natin ang kanilang record mula sa kanilang physical appearance, skills o galawan, maging ang eksperyensya po mga kaibigan. Unahin natin ang sa panig ng challenger, Jermaine Ortiz, bago pumasok as a professional boxer. Ayon sa Boxing News, itong si Jermaine Ortiz ay dating lumalaban sa mature na may record na 114 total fights na kung saan 100 doon ang naipanalo nitong si Jermaine Ortiz mga kaibigan. Ibig sabihin, 14 lamang ang kanyang talo sa mature. Sa ngayon, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada itong si Jermaine Ortiz, 17 wins with 8 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. At hindi po basta-bastang boksingero ang tumalo kay Jermaine Ortiz. Dahil ang tumalo lang naman sa kanya ay ang dating 3-time or 2-time Olympic gold medalist at naging 3 Division or 2 Division World Champion na si Vasily Lomachenko po mga kaibigan. Oo. Natalo si Jermaine Ortiz sa laban kontra Vasily Lomachenko. Pero napakaganda naman ang ipinakitang performance ni Jermaine Ortiz na muntikan talaga doon matalo si Vasily Lomachenko po mga kaibigan. May edad itong si Jermaine Ortiz na 27 anyos. So, nasa kanyang kalakasan. Height 5 foot and 8 inches. Reach 69 inches. Ang kanyang stance, ang original ay orthodox. Pero sa aktual na laban, naging switch stance po ito mga kaibigan. Minsan nagsa-southpaw, minsan nag-o-orthodox. Opo. Huling lumaban, nakalaban nito si Antonio Moran. Kung yung nagkamali, 6-footer yun. Napakatangkad. Na kung saan ay panalo ni Jermaine Ortiz ang laban kontra Moran by unanimous decision. Last year po naganap ang kanilang bakbakan. Bagamat nasabi ko na ang eksperyensya ni Jermaine Ortiz, dagdagan ko na lamang. Dating lumalaban sa amateur, pagdating naman sa professional fight, may mga nakalaban na ito ng mga D-calibreng boksingero. Hindi bago para sa kanya si Teofimo Lopez. Dahil ang makalaban ba naman ni Jermaine Ortiz, itong si Vasily Lomachenko at Jamel Herring. Skills si Jermaine Ortiz, all-around boxer. Taglay ang defensive style, counter-punching ability, pressure fighter style, na kung saan mga kaibigan, napakahusay ng footwork nito. Kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. May kakayahang ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Taglay po ang hand speed, volume kung bumabato ng suntok, at yun nga, lumalaban din ng tututo. Kaya nasabi ko nga na all-around boxer ito mga kaibigan. Mahigpit sa dipinsa, magaling sa opinsa, magaling pagdating po sa puntusan. Bakit ko nasabing may sweet science of boxing ito? Dahil sa sobrang higpit ng dipinsa, tumatakbo po na parang si Floyd Mayweather at Shakur Stevenson. At maging parang si
Uncle Guillermo Rigondo, mga kaibigan. Ang estilo nito, bugso-bugso ang sugod. Oo. Tapos napaka-epektibo ng counter nito, mga kaibigan. Footwork na kung saan kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. Sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon na si Teofimo Lopez. Ito si Teofimo Lopez naman po, mga kaibigan. Bago ito pumasok as a professional boxer, lumalaban din sa amateur na kung saan minsan ang nagkatagpo sa amateur itong si Teofimo Lopez at Jermaine Ortiz, na kung saan ay panalo ni Teofimo Lopez ang kanyang laban sa amateur kontra Ortiz by points or by decision po, mga kaibigan. Sa ngayon, bilang isang professional boxer, itong si Teofimo Lopez ay nag-unified world champion sa lightweight division at kasalukuyang kampiyon sa WBO dito sa super lightweight division. Ibig sabihin to, division world champion na itong si Teofimo Lopez, na may impresibong kartada, 19 wins with 13 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, natatalo lamang din ito sa puntusan. Ang unang nagpatikim ng talo kay Teofimo Lopez ay si George Kambosos po. May edad na 26 anyos itong si Tio, height 5 foot and 8 inches, reach 68.5 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 68.42%. Huli na palaban, Honyo Sais 2023, nakalaban nito si Josh Taylor, na kung saan nagsisilbing challenger si Teofimo Lopez. Maraming mga boxing fans na kulang sa tiwala sa kakayahan nitong si Teofimo Lopez, na kung saan ako, dahil may video ako dyan, na kung saan naghayag ako ng fight prediction and analysis sa bakbakan na yan, Lopez at Josh Taylor, na para sa akin, panalo nga si Teofimo Lopez. At yun nga, naipanalo ni Teofimo Lopez ang laban by unanimous decision or split decision po, mga kaibigan. Bagamat nasabi ko na ang eksperyensya nitong si Teofimo Lopez, dadagdagan ko na lang po, mga kaibigan. Dating lumalaban sa amateur, dating unified world champion sa lightweight division, isa sa kanyang tinalo ay si Vasily Lomachenko. Ngunit, pagkatapos makatikim ng talo sa kanunang pagkakataon nitong si Teofimo Lopez sa mga kamay ni George Kambosos, dahil walang rematch, tumaas ng timbang itong si Teofimo Lopez. Yun nga, dito na siya nangangampanya sa super lightweight or junior welterweight division. Isa sa pinakamatinding na kalaban nito bago niya makalaban ang kasalukuyang world champion na si Josh Taylor ay si Sandor Martin. Para po sa mga boxing fans na hindi ganong kilala si Sandor Martin, yan lang naman ang nagparetiro sa dating world champion, dating 4 division world champion, isang Mexican fighter na si Mikey Garcia. Oo, pinagretiro ni Sandor Martin si Mikey Garcia po, mga kaibigan. Dinurog ni Sandor Martin si Mikey Garcia. Pero tinalo naman ni Lopez itong si Sandor Martin po by split decision, kung di ako nagkakamali. Pero ganun pa man, sa mata ng maraming fans, dapat ang panalo doon ay si Sandor Martin, na kung saan sa later rounds napabagsak ni Martin itong si Lopez, at di hamak na mas marami ang mga naipatama ni Sandor Martin na malilinis na patama doon kay Teofimo Lopez. Pero ang hindi ko lang alam kung anong nakikita ng mga hurado kung bakit pinaburan itong si Teofimo Lopez sa panalo. Oo. At yun na nga, pagkatapos talunin ni Teofimo Lopez itong si Sandor Martin, doon nagkaroon na ng magandang oportunidad si Teofimo Lopez na labanan si Josh Taylor, na kung saan kinasahan nga ni Josh Taylor po si Teofimo. At itong si Teofimo naman ang kauna-unahang nagpalasap ng talo sa undefeated British fighter na si Josh Taylor po by unanimous or split decision po, mga kaibigan. Skills naman itong si Teofimo Lopez, boxer puncher, defensive style, backpedal, ginagamit ang ring, tapos counter. Bugso-bugso din ang sugod ditong si Teofimo Lopez. May pressure fighter style, pero pinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Willing sa brulan o tututong na bakbakan. Taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Sa makatuwid, itong si Teofimo Lopez ay mayroong one punch knockout din po, mga kaibigan. Oo. At marami ang nag-improve nitong si Teofimo Lopez, pati ang dipinsa. Oo, nag-improve ang kanyang dipinsa. Dahil noong natalo siya kay George Kambosos, bagamat may magandang galawan sana si Teofimo, pero hindi niya ginamit. Nagbago ng strategy. Umaasa sa knockout. One punch knockout. Yun, natalo tuloy sa puntusan.
Natikman tuloy niya ang kanon ng pagkatalo. Kaya naman mga kaibigan, sa kanyang mga naging huling laban, nagbabago na yung kanyang galawan. Hindi na nagpabaya pagdating sa depensa si Teofimo Lopez. Sana hindi lumaki ulo nito. Wag sanang umasa ito sa one punch knockout sa laban niya kay German Ortiz dahil hindi po basta-basta ang galawan ni Ortiz. Pagka umasa na naman ito sa one punch knockout si Teo, talo siya dyan kay German Ortiz mga kaibigan. Oo, sa puntusan. Okay. Comparison tayo. Pagdating sa edad, parehong nasa prime. Height and disadvantage, pareho. Pagdating sa stance, lamang si German Ortiz dahil epektibo ang kanyang pagsuswitch ng stance. Knockout ratio lamang si Teo. Activity, pareho aktibo. Pagdating sa karanasan, bagamat naging ganap na 2 Division World Champion si Teofimo Lopez, pero sa uri naman ng kinalaban ni German Ortiz, masasabi ko mga kaibigan na hindi na rin ito na pag-iiwanan sa eksperyensya o karanasan. Skills, mga kaibigan, medyo nakakalamang si German Ortiz pero may laban naman si Teo dahil isang boxer puncher. Okay, dadako na tayo sa ating prediksyon. Mga kaibigan, fairless ang aking prediksyon dahil sa aking comparison halos 50-50 lang ang dalawang maglalaban. Fairless prediction ko, Teofimo Lopez by technical knockout or knockout. Mga anong round? Depende yan mga kaibigan kung kailan magkamali itong si German Ortiz. Dahil sa power na tagline nitong si Teofimo Lopez. Kung sakali, hindi naman magawang i-knockout ni Teofimo Lopez itong si German Ortiz, doon siya delikado. Dahil kinakailangan i-knockout ni Lopez itong si German Ortiz. Dahil pagka nawi sa puntusan ito, delikado ma-outbox itong si Teofimo Lopez dahil sa skills na tagline nitong si German Ortiz po mga kaibigan. Oo. Pero tiwala pa rin ako kay Teofimo Lopez na kaya niyang idomina ang laban gamit ang hand speed, power, timing at accuracy na kung saan, kung kayanin ni German Ortiz ang mga power punches ni Lopez, pwedeng maidomina naman ni Lopez ang bakbakan gamit ang power, hand speed, timing at accuracy. Pero yun nga, may laban na talaga na malaki dyan si German Ortiz pag nawi sa puntusan. Oo. Dahil ang pinaka ni German Ortiz dito mga kaibigan ay ang ma-outbox si Teofimo Lopez. Hindi ako magugulat kung mababagsak dito or mapabagsak ni German Ortiz itong si Lopez. Pero sa pag-knockout, medyo hindi ako kumbinsido dahil yun nga, marunong lang bumagsak si Teofimo Lopez pero marunong din bumangon at kaya magpatuloy na parang walang nangyari. So dito ang pinaka-chance ni German Ortiz ay ang mai-outbox si Teofimo Lopez po mga kaibigan. Na kung saan hindi kagulat-gulat yan na magawa ni German Ortiz dahil nga sa taglay na skills nito. Di ako magugulat kung sakali magawa ng titulo itong si Teofimo Lopez sa laban na itong mga kaibigan. Dahil sa taglay na skills ni German Ortiz at hindi rin po basta-basta ang mga naging karanasan nitong si German Ortiz po pagdating sa professional boxing mga kaibigan. At idagdag din natin yung kanyang background na kung saan umaabot sa 114 ang kanyang naging laban sa amateur mga kaibigan na kung saan malaking bagay na po yan pagdating po sa karanasan. Kaya abangan natin dahil matinding bakbakan po ito at pwedeng mauwi din sa boring dahil sa skills na taglay ni German Ortiz na kung saan taglay nga nito ang sweet science of boxing. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.